Ayan. Kita nyo na ba? Ayan guys, behind me, the second tallest building in the world. That's Merdeka 118. Good morning guys. So it's our last day, last full day dito sa Kuala Lumpur kasi mamayang midnight biyahe na kami pabalik ng Manila. So before tayo umuwi, ikot pa tayo ng kaunti dito sa Kuala Lumpur, particularly sa Chinatown area kasi hindi natin siya nagawa last time. Gusto na lang namin gawin is umikot doon sa Chinatown area. Kasi yun na lang yung hindi namin nagagawa sa aming checklist. Kasi nga, supposedly gagawin na natin siya ng isang araw. Kaya lang, inulan kami at na-stranded sa Central Market. So, ngayon na lang namin siya gagawin before kami umuwi. Lakad-lakad kami sa Chinatown. Tapos puntahan natin yung Merdeka 118, the tallest building here sa Malaysia. And second in the whole world. After lang ng Burj Khalifa. So ngayon, kakain muna kami ng breakfast. Parang trip namin kainin yung shawarma, Damascus shawarma. Kasi sikat siya. And actually, umaga siya dapat talaga pinupuntahan kasi sa hapon sobrang daming tao dagsa. So ngayong umaga namin siya pupuntahan habang hindi siya masyadong busy pa. So that will be our breakfast for today. By the way, dumadaan pala kami dito sa bridge connecting mula sa hotel to Banyan Tree papunta dito sa Pavilion. Kasi kung iikot kayo sa kalsada, medyo malayo yung ikot. So ito diretso na sa Bukit Bintang area. Paglabas namin, nasa Pavilion Mall na kami, tapos pagbaba, ayun, nandun na kagad sa papunta siya sa mga shawarma. So guys, meron sigurong event dito ngayon sa Pavilion Mall kasi merong pila, ang dami-dami. Para tuloy kaming artista na sinasalo. Anyway, we're heading to the shawarma place. Sana walang pila. So guys, naka-order na kami ng aming breakfast. Umorder lang kami yung usual shawarma. Tapos yung isang may hamas. So yeah, let's try it. This is their famous shawarma. Hindi katulad ng shawarma natin sa Pilipinas na parang giniling na lang. Dito, makikita mo talagang nakatuhog yung malaking slab ng meat. Tapos, ini-slice siya unti-unti. So guys, we are done here sa Damascus. Fairness, masarap. Tapos, nagulat ako, ano pala siya? Parang ang elegant, tapos parang fine dining. Tapos maganda rin yung service. Akala ko parang street shawarma yung style. Pero ano pala siya? Medyo social. Tapos nakasando lang ako, no? Medyo na-OP ako dun sa loob. Anyway, now I understand kung bakit siya pinipilahan talaga. Kasi masarap talaga yung shawarma nila.
So again guys, we are here sa Pavilion Mall. Window shopping lang kami, ikot-ikot dito. Tingin-tingin ng mga shops na sosyal. As in, ang sosyal ng mga ano dito, mga brands. Definitely hindi namin afford, di ba? This is not our jam. Pero dahil maganda yung mall, ikot-ikot tayo dito. Opo. So guys, currently we are here sa Yunki Claypot Chicken Rice. So, isa to actually sa mga traditional na nagbebenta ng Claypot Chicken Rice. Kaya lang, syempre, dahil traditional sila, and isa sila sa mga OG talaga dito sa lugar na to, eh ayun dinadayo ang haba ng pila. So, sabay-sabay niluluto yung kanin with chicken using traditional ingredients din. From China pa nga daw yun eh. So, nakakuha na ako ng queuing number. Sabi around 40 minutes daw mag-iintay. So guys, after waiting for like 30 to 40 minutes, ito finally nakapasok na kami dito sa Yunki Claypot Chicken Rice. Grabe, ang haba ng pila. So guys, dumating na yung aming Claypot Chicken. So this is our Claypot Chicken. Tingnan nyo. It looks yummy. Actually guys, first time ko makatikim ng ganitong klaseng dish. Yung rice niluto sa clay pot. Tapos at the same time, nandun yung mga chicken. Tapos binuhusan ng mga kung ano-anong ingredients. Ang alam ko, meron pa siyang Chinese wine. Meron ding kung ano-anong soy sauce at kung ano-ano pang herbs and spices. Meron ding Chinese sausage. Meron din siyang side dish or di siya kung ano to, parang burong fish na maalat. I think it is supposed to be eaten with the chicken. Hey guys, ito, we just checked out sa hotel namin and basically we're just burning time. Currently it is 3 p.m. and 12 midnight pa yung flight namin pabalik ng Manila. So we have around 9 hours. Pero siguro yung 4 hours doon na yun sa airport. So 5 hours. We have 5 hours remaining here sa Kuala Lumpur. So, ngayon, sinamahan namin si Kanlaon kasi sabi niya gusto raw niya mag-play dito sa KLCC Park. Meron kasi ditong playground. Lalaro siya, takbo-takbo kung saan. And he's just playing around. Hi guys! So from KLCC, nag-train kami papunta dito sa Pasar Seni. Balik kami dito sa Central Market. Tapos from here, lakad na lang kami papunta sa Chinatown. So ito na lang yung last na destination sa checklist namin na hindi pa namin napupuntahan. Kaya sulitin na namin, daanan na namin ngayon bago kami bumiyahe pabalik ng Manila. So tara, let us go around Chinatown. Pati na rin yung Merdeka 118, yung tallest building dito sa Malaysia. Puntahan na rin natin. So guys, you can see behind me yung Merdeka 118. Hindi ko siya makuha ng full frame. Wait lang, try natin. Dito natin lipat. Ayan. Kita nyo na ba? Ayan guys, behind me, the second tallest building in the world. That's Merdeka 118.
So, tignan lang natin. Let's just appreciate this architectural marvel dito sa Kuala Lumpur. So, itong Merdeka 118, I am not sure if it's already open. Pero parang feeling ko hindi pa. Balita ko may gino-construct pa raw na mall sa ibaba. Kaya bawal pa siyang pasukin sa loob. Pero parang may mga nag-o-occupy na sa loob. Oh. Kasi parang may nakikita ko mga lights. Anyway, that's it for Merdeka 118. Ngayon, pupunta na kami sa Chinatown. So ngayon guys, puntahan natin yung tinatawag na Kwai Chai Hong. So nakita ko lang din siya sa mga vlogs eh. Kasi ang ganda ng mga street art. Tapos merong alley na punong-puno ng mga street art. So let's check it out. So in fairness guys, yung mga alley dito, punong-puno ng colors. It's giving it's giving Georgetown or Melaka. Ganun yung vibes ngayon dito. So guys, nandito tayo ngayon sa area ng Kwai Chai Hong. It's an alley na punong-puno ngayon ng street art and dahil doon dinadayo siya ng mga turista who wants to take photos. So may mga dito interactive na arts. So para siyang katulad sa Georgetown. So yeah, it's a nice experience to be here. Just interacting with the art. So guys, nandito na kami ngayon sa Petaling Street Market. Kaya lang merong major construction sa gitna ng kalsada. Kaya nandito lang tuloy sa sidewalk yung mga shops. Supposedly dun mismo sa gitna ng street, merong mga stores. So guys, apparently it's only the half of the Petaling Street yung merong construction. So yung other half, business as usual sila. Yung vibes dito parang yung mga tiyanggi sa Divisoria or sa Baclaran, parang ganun. Actually, dito sa Petaling Street, maraming mga paninda. Hindi lang mga damit, hindi lang mga bags at kung ano-ano mga gamit. Meron din mga restaurant, street food kung gusto nyo kumain. May mga laruan, may mga luggage, may mga souvenirs, mga pasalubong and everything. So, yeah, it's really giving Quiapo, Divisoria, Baclaran vibes. So lahat ng tiyanggian na maisip nyo, ayun, parang ganito siya. Hindi naman ganun kahabaan itong Petaling Street. Actually, short stretch of road lang siya na puro tiyanggi. So, mas malaki pa rin Divisoria, mas nakakaligaw pa rin ng Divisoria. So yeah, wala naman na kami masyadong bibilin dito kasi wala na akong pambili. So, balik na tayo sa hotel. Tapos na kaming umikot-ikot dito sa Kuala Lumpur and we are on our way to the airport para sa flight namin pabalik sa Manila. Pero bago kami sumakay ng train papunta sa airport, dumaan muna kami dito sa Jollibee. Bale, itong Jollibee na to, nandito yan sa Little India ng Kuala Lumpur. Itong area na to tinatawag din na Brickfields. So, itong Jollibee na to malapit lang siya sa KL Central Station. Kaya yeah, tamang-tama to na dinner namin for tonight bago kami sumakay pabalik sa Manila. Bilang lumaki ako sa Jollibee, tingin ko naman meron akong say para sabihin kung masarap ba or not ang isang Jollibee meal. Alam ko kung ano yung authentic na Jollibee. And itong Chicken Joy na to, yeah, lasang authentic naman. Pero with a twist dahil may mga kakaibang kasama, naging part na siya ng Nasi Lemak.
So guys, we are now on our way to the airport and sumakay na lang kami dito sa KLIA Express. Diretso na to sa KLIA 2, Terminal 2 kasi dun yung terminal namin, Cebu Pacific. And our flight is at 12 midnight. Kaya we still have enough time para mag-check-in and mag-drop ng baggage. So itong train na ito, I think it will take around halos 30 minutes din to get to the airport. Pero rekta na siya. Ito actually yung pinaka-convenient way to go to the airport. So ito guys, nandito na kami ngayon sa KLIA Terminal 2. Ito yung final station kung sasakay kayo ng KLIA Express. If ever guys na magta-travel kayo papunta dito sa Malaysia through Kuala Lumpur, itong KLIA Express ang pinaka-mainam talaga na travel papunta at paalis dito sa airport. Kaya it's a highly recommended mode of transportation. So dito sa KLIA 2, napakadaming kainan. Actually sa baba parang may shopping mall pa. So guys, na-drop na natin yung ating baggage. Tapos nakalampas na rin tayo sa immigration. And ngayon, pupunta na tayo sa boarding gate natin. So guys, we are now here at our boarding gate. I think I will end the vlog here na. It was a fun 7 days trip dito sa Malaysia. So we had a great time. I hope you also did sa panonood ng aking vlog. Yeah, that is it. Thank you guys for watching.